Ano ang layunin mo sa buhay? Anong ugali ang meron ka? Makinig ang may pandinig. Hello everyone! This is Melanie and welcome to Gaspol Sarang Channel. So, kung napapansin nyo ay bago yung spot natin dahil medyo madumi yung kabilang kwarto namin. 2 Timothy chapter 3 pa rin tayo but this time is verse 10 lang. O diba isang verse lang? Ngunit sinunod mo ang aking tinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Itong 2 Timothy ay letter siya ni Paul kay Timoteo. And as you can see guys, yung letter niya is all about advice. Pinapayuhan niya si Timoteo na magpatuloy sa matapat na pagsasaksi, matatag na panghawakan, yung magandang balita, yung banal na kasulatan, at gampanan talaga yung tungkulin natin. Tungkulin ni Timoteo na magpahayag ng salita ng Diyos, ng magandang balita. Nabanggit dito na meron na itinuro si Paul na ugali at layunin kay Timoteo. Tayo muna, we need to assess ourselves. Ano ba yung ugali natin sa kapwa Kristiyano natin? Ano ba yung ugali natin sa mga hindi Kristiyano? Paano tayo makitungo? Tatanungin mo sila, ano yung word na magde-describe sa'yo? Kahit one word lang. O, diba? Napaisip-isip ka ngayon? Guys, kay Paul nang galing yung salitang, imitate me as I imitate Christ. So, meaning, yung ugali ng isang Kristiyano na dapat ma-possess is yung little Christ. Ano ba yung meron kay Paul? Meron siyang little Christ na tinanggap. So, ganun din sa atin. Paano nga ba yung ugali na meron si Jesus? Kung titingnan natin yung following words, sabi, may pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig, at katapatan. Si Jesus yung living example. Siya yung standard natin bilang anak ng Diyos. Since si Jesus Christ yung kung sabagay yung kuya natin, yung high priest, mataas. Siya yung head of the body, sabi nga nila. Ano ba yung naaalala niya sa Bible? Yung mga ginawa ni Jesus. Uy, napaisip siya. Si Jesus, nung nagbigay siya ng tinapay at isda, nung nagdasal siya, umiyak siya sa Panginoon, kasi ganun ka-deep yung relationship niya kay God. Niya rin tinotolerate yung sin. So, tandaan nyo, diba, nag-flip siya ng table. Intimate, yung pakikipag-ugnayan niya sa Panginoon. Pinag-pray niya yung mga anak ng Diyos, yung mga kasama niya. So, mahalaga sa lahat, si Jesus ay nagpahayag ng katotohanan. Kahit yung mga tao is hindi naniniwala. Kahit yung mga tao is against. So, isa sa ugali niya is nagpahayag siya ng magandang balita. I'm not saying yung mga nakita niyong ugali, yung mga ginawa niya. I'm not saying that to be like Christ is to do good deeds. Kasi yung mga good deeds, it is not enough para ma-save tayo. Not enough para makarating tayo sa langit. To be like Christ is you need to have a faith. You need to live by faith and in faith. Faith that is based on a personal relationship with God, not with good deeds. Once you have a faith, once na in-accept mo si Jesus, yung good deeds, it will follow. It will come naturally kasi nga, tinanggap mo si Jesus Christ eh. May mga gagawin ka, may action kang, may pinaplano ka, may iniisip ka. It is Jesus who will work since you have a faith. Kasi kung hindi natin kinikilala si Jesus na kumikilos sa buhay natin ng personal, magiging own effort na parang, ang galing ko. Nagka-pride pa tayo, di ba? Ako yung may gawa nun kasi ang sipag ko. No, it is because of the grace of God working in our lives. At next naman ay layunin. So ano nga ba yung layunin natin bilang mga Kristiyano? Layunin ba natin maging pinakamayaman sa buong mundo? Pinakamaganda, pinakasexy, pinakasikat? Tayong mga anak ng Diyos, ang layunin natin is mamuhay katulad ni Kristo. Since kasapi na tayo ng Panginoon at hindi na tayo alipin ng kasalanan, we are aiming to be like Christ. I hope this year, unti-unti ay mamold tayo each and every day like Christ. Our thoughts, in our mind, in our heart. Talagang ma-embodied si Kristo sa ating buhay. Yun lang guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and help me share the word of God. Bye-bye!